Ibinahagi mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible, wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible.
Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, "Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin." Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat at naniniwala, patuloy na naniniwala sa iyong katapatan, Panginoon. Tunay nga na walang hihigit pa sa iyo. Tunay nga na walang bagay na mahirap para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo.
wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Bahay Pagsamba. Kamusta po kayo lahat mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na napapanood dito po sa ating live stream, dito po sa ating official FB page, His Presence Church, Cavite and Batangas. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At patuloy ako nagpapasalamat because we're back sa ating gawain ng Panginoon. Live na live. Nasa different setup lang po tayo ngayon. At patuloy na nagpapasalamat dahil tayo po ay nakabalik na sa ating pong pagre-recording. At nais ko pong ipagpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng mga kapatid nating nanalangin, sumuporta dahil po sa akin pong nakalipas na operasyon. Maraming salamat po sa lahat po ng nanalangin. At sa ngayon po ay ating patuloy na nagpapasalamat sa patuloy na kagalingan at kalakasan na ipinagkakaloob sa atin ni Lord. Pagpasensyahan nyo na po kung hanggang dito lang ang aking lakas ng pagsasalita. At I hope naririnig nyo po ako ng maayos dahil hindi ko pa po siya pwedeng ipuwersa dahil medyo makirot pa yung mga tahi sa loob at yung sugat sa loob. Pero salamat sa Panginoon dahil po tayo nagkasama-samang muli dito sa ating gawain, sa ating Sunday Worship Cell Celebration. Di po tayo mapigilan dahil dito po talaga yung nais at masaya ang aking puso na magamit ng Panginoon sa pangangaral ng kanyang mga salita. Magandang umaga po again. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast at huwag kakalimutan din pong i-like at i-follow ang ating official Facebook page, His Presence Church Cavite and Batangas. And also huwag kalimutan po mga kapatid na bisitahin
ang ating pong YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga YouTube premiere. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat po na nakatutok na po ng maaga, alas 8 ng umaga sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po. Kamusta po kayo lahat mga kapatid? Na-miss ko po kayo at na-miss ko po ang ating journey sa ating Book of Genesis at tayo po magpapatuloy sa ating ikatlong bahagi ng ating pong series about Book of Genesis sa ating Abraham's Journey at tayo ay nasa When We Mess Up na series no po at ngayon po ay unang linggo sa buwan ng Mayo. At salamat sa Panginoon sa panibagong buwan na ipinagkaloob sa atin dahil patuloy niya tayo iningatan, pinatnubayan, ginabayan sa lahat ng pagkakataon. Ay nagpapasalamat tayo sa kanyang katapatan, sa kanyang pagpapala, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya muli, nagpapasalamat tayo dahil nakabalik tayo sa gawain ni Lord. Kaya huwag po tayong bibitiw sa napakagandang mensahe na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito, sa araw ng linggo na ito. Kaya nagpapasalamat tayo again dahil kayo po'y nananatili na nakatutok sa gawain ni Lord sa mensahe ng Panginoon. Okay? Sama-sama po tayong salubungin ang unang linggo sa buwan ng Mayo at sama-sama tayong mananalangin at magpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan na iyo pong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa iyong walang sawang proteksyon, sa walang sawang pagpapala, sa walang sawang kagalingan, sa iyong katapatan, dahil kailanman pinatunayan mo na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po naming dalangin sa umagang ito na kami po'y ihanda ninyo sa amin pong tatanggaping mensahe mula sa iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna sa amin, magbigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman, ng puso na handang makinig sa mensahe ng iyong mga salita at patuloy, Panginoon, kaming manabik sa iyong gagawin sa amin sa umaga pong ito. Ang aming panalangin, O Diyos, siyasatin mo ang aming mga puso sa lahat ng uri ng karumihan, isip, salita, gawa sa mga kasalanan, nahayag o lihim, Panginoon. Hiningi po namin ito ng tawad sa iyo. At patuloy naming panalangin na ikaw po ang siyang maglinis ng iyong banal na dugo ni Kristo Jesus sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at alisin ang lahat ng magiging hadlang sa aming pagtanggap ng iyong pong banal na mga salita. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy mo kaming bigyan ng kasabikan, ng uhaw, ng gutom, sa mensahe po ng iyong mga salita at patuloy, Lord, na magamit ang pagkakataong ito na makapangaral at mahayag ang iyong mensahe, Panginoon, sa oras pong ito. Muli, maraming salamat. Excited kami sa panibagong buwan na ipinagkaloob mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa nakalipas na buwan dahil hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Kami po ay patuloy na nararanasan ng iyong biyaya. Maraming salamat po. And as we go on sa aming journey sa buhay ni Abraham, tulungan mo kami na ma-enjoy po namin ang iyong presence as we hear your word, as we hear the message of hope, the message of truth, the message of love, Panginoon, through the life of Abraham. We thank you, Lord God, dahil alam namin ngayong araw na ito, meron kang magandang ipapahayag sa amin sa umaga pong ito. Maraming salamat muli sa inyo po namin pinagkakatiwala, our dear Holy Spirit. Be our mentor, be our pastor, be our guide.
ikaw po mag-reveal ng katotohanan sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. At patuloy, Lord, na ma-enjoy namin ang bawat sandali sa aming pakikinig ng iyo pong mga salita. Maraming salamat. Muli, ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at Amen. Yan, magandang araw po muli sa ating lahat and welcome po sa gawain po ng Panginoon sa ating Sunday Worship Cell Celebration. At tayo po ay napapanood din sa kasabay po nito sa ating YouTube channel sa His Presence Church, Cavite and Batangas. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa umagang ito sa ating pong journey sa Book of Genesis at kung ating pong babalikan ang ating pong mga napag-usapan, sa unang bahagi po ay pinag-usapan natin ang patungkol sa ating topic when we mess up again, no? Na magkamali na namang muli si Abraham at natunghayan po natin sa Genesis 20 ang kanya pong naging journey muli sa panibagong yugto na kanyang tinahak. Kung naalala nyo po na matapos masaksihan sa Genesis 19 ang galit ng Panginoon, ang apoy ng galit ng Panginoon sa pagwasak ng Sodom at Gomora, ay umalis sa kanilang matagal nang tinitirahan sa Mamre, sa may Hebron, itong sina Abraham at si Sarah. At mula po sa Mamre, mula po sa Hebron, ay sila po ay nagpunta sa Negev. At nang sila po ay mapunta sa Negev, ito pong Negev ay madisyertong lugar, no, na nasa southern part ng Canaan. Papunta na po ito ng Egypt. At dito rin po siya dumaan at nagkaroon ng, kung naaalala nyo po, dito rin po siya dumaan during that time sa Genesis chapter, kung doon ako nagkakamali, nung Genesis chapter 12 ba rin ito? O Genesis, kung doon ako nagkakamali po, mga kapatid, ay siya po ay nakaranas sa Genesis chapter 12 ng matinding tagutom at same story ng pinag-usapan natin last time. Dito rin po siya dumaan sa southern part ng Canaan, dito sa may Negev, papuntang Egypt, nung nagkaroon ng matinding taggutom. At dahil sa matinding taggutom, nagkaroon siya ng matinding takot na sila'y mamatay sa gutom. Kaya mula sa Canaan, lumipat po siya ng Egypt. No, di nagtagal, nanirahan din po siya pansamantala. Hindi siya nagtagal sa Negev. Siya po'y pumunta sa bayan ng Gerar, na kung saan nandoon si Haring Abimelech, na siyang hari doon. At wala namang sinabi sa Biblia, sa Genesis 20, kung ano ang naging dahilan kung bakit siya lumipat doon. Pero dahil nagkaroon ng change of scenery, merong pa rin hindi nagbabago sa puso ni Abraham at patuloy na paulit-ulit na nagagawa niya ang kasalanang ito. So sa pagkakataong ito, sa kanyang pagtungo sa pansamantala sa bayan ng Gerar, ay parehas ng sitwasyon na ginawa niya sa bayan sa Egypt, no? Doon sa Egypt na kung saan ipinakilala ni Abraham si Sarah bilang kanyang kapatid. So sabi nga, di ba? Bagamat lumalalim ang kanyang pagkakilala sa Diyos, ay at nakita natin, no, magpapakilala pa ang Diyos sa kanya sa mga susunod na talata. Bagamat makikita natin growing yung kanyang maturity sa pananampalataya sa Panginoon, pero meron pa rin sa puso niya na mga bagay na Diyos-Diyosan sa kanyang puso, na kung saan may kahinaan sa kanyang kalooban, may kahinaan siya na nagdudulot po na makagawa uli ng mga bagay na hindi naaayon sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon. Ganyan-ganyan din po kalagayan natin, katulad po ni Abraham, na kahit na 15 hanggang 50 taon na tayo sa pananampalataya, ay nakakaroon pa rin tayo ng mga unbelief, ng mga pagpapalakas na titrigger yung ating mga weaknesses, no po, na dumarating ang panahon na kahit nandito tayo sa mundong ito, na we are beyond the need of God's grace sa bawat araw. 'Di ba? Na kailangan natin katulad ni Abraham sa pang-araw-araw niyang gawain, sa pang-araw-araw niyang paglilingkod,
andun yung ating pangangailangan sa biyaya ng Diyos. Kung papaanong naranasan ni Abraham yung biyaya ng Diyos doon sa lugar sa Hebron, sa Mamre, ay ganun din po ang mararanasan niyang biyaya sa bawat sandali na siya'y naroon sa bayan ng Gerar. So dating gawi, no, kahit na 89 years old si Sarah, ay pinakilala. Siyempre, 89 years old, na kahit 89 years old na si Sarah, she is very attractive pa rin. At ay pinakilala po ni Abraham sa verse 1 and 2 ng chapter 20 ng Genesis, pinakilala po nito na siya'y kapatid, kapatid niya ito sa takot na baka siya'y patayin. Same story sa Egypt, ganun din ang nangyari. So pinaliwanag niya na totoo namang half-sister niya, si Sarah, kapatid sa ama pero magkaiba ng nanay. Pero half-truth, half-lie, yun po yung ginawa ni Abraham. No, kasi asawa niya si Sarah at pinagtakpan niya. Ibig sabihin, nabuo sa kasinungalingan ng lahat ng ito at hindi lang ito basta nabigla o nataranta siya dahil natakot siya, dahil po sumabog yung kanyang kahinaan o nangyari po yung kanyang kahinaan. Pero sa puntong ito'y strategy niya noong paman. Strategy niya na noong paman na kung saan kapag siya'y natatakot at nawawalan ng loob at natatakot sa mga bagay katulad niya, na natakot siya magutom, ito naman natakot siya na sa nangyari sa Sodom at Gomora ay siya'y nagpakalayo-layo. So, nakita natin yung kanyang sariling diskarte ay nagdulot sa kanya ng paulit-ulit na mga pagkakamali. Okay? Imagine kahit na si Abraham po ay isa sa mga heroes of faith, pinakita po sa Genesis 20 ang ilang mga ebidensya na kung saan nagkaroon po siya ng matinding fears, nagkaroon siya ng matinding failures, in a way na kahit na nagsiserve po siya sa Panginoon, kahit na siya'y tinatawag na ama ng pananampalataya at ama ng maraming lahi, ay nagsiserve po ito sa atin as warning na kung may mga desisyon po tayo na galing sa takot, galing sa ating mga kahinaan, at hindi dahil sa pananampalataya sa Panginoon, ay madidisregard natin yung kanyang pangako na ipinagkakaloob sa atin, yung proteksyon na gusto ng Panginoon sa atin, huwag tayong aasa na may magandang mangyayari kapag nanguna ang takot at nanguna ang kabiguan at mga kamalian sa ating buhay. So ipagpapatuloy po natin na may warning talaga, may konsekwensya sa mga pagsisinungaling. No po, at nakita po natin yan na bagamat mga kapatid na si Abraham ay nakagawa ng mga kamalian muli sa harapan ng Panginoon, ay nakita natin kung si Abraham ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat. So, di ba? Pinakita sa atin ng Panginoon, 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, God remains faithful. No? At hindi natin yan pwedeng i-deny sa ating mga sarili na totoo ang Diyos ay tapat sa atin. So, dumating ang pagkakataon na imbis na si Abraham ang komprontahin ng Diyos, nakita natin dito sa sa pangalawang bahagi ng ating series, kinumpronta ng Diyos si Abimelech sa pamagitan ng isang panaginip. So, ipinakita ng Diyos ang kanyang kalagayan, ang sitwasyon ni Abraham at sino si Abraham at sino si Sarah. At dito po ipinahayag ng Diyos ang kanyang mensahe na kung hindi niya pinahintulot na magalaw si Sarah, dahil si Sarah ay asawa ng isang propeta, na propeta niya na si Abraham, na kung saan ipinaunawa sa atin na dala ng kasalanan o bunga ng kasalanan ay nandoon po yung matinding parusa, ang kamatayan. So, nakita natin na ang kasalanan ay maaari po magdulot ng kapahamakan hindi lang po sa buhay ni Abimelech, kundi kasama ng kanyang nasasakupan o pinamumunuan. So, alam ni Abimelech at kilala niya kung sino ang Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ng mga Israelita, at kung saan mga kapatid alam niya
Alam niya na makatarungan ng Diyos at hindi niya paparusahan ang mga taong walang kasalanan. Alam din ni Abimelech yan. Tulad ng apela ni Abraham sa Sodom na kung meron mang isang matuwid, 10 matuwid, baka Lord, consider mong hindi magunaw ang Sodom. So ipinakita po sa atin na ipinaunawa ng Diyos ang patungkol sa kanyang sarili, 3 bagay ang pinahayag ng Diyos kay Abimelech, no? Bagamat walang kasalanan si Abimelech, hindi po magiging excuse yun na sabihin niya sa kanyang sarili na siya ang dahilan kung bakit na si Abraham ang may kasalanan at wala akong kasalanan dito, walang ganun. Hindi mo pwedeng gawing dahilan o excuse na wala kang alam. Lahat tayo kailangan natin na alamin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwede na magbulag-bulagan sa katotohanan, no? Hindi tayo pwede. Pinakita ng Diyos kay Abimelech na kailangan niya ng biyaya ng Diyos na kapag sa mga bagay na nagagawa niya o magagawa niya ay Diyos pa rin ang siya kumikilos. So biyaya ng Diyos ang kailangan natin sa paglaban sa kasalanan, hindi sariling pagsisikap o diskarte. Pinakilala ng Diyos kung sino si Abraham, siya ay propeta ng Diyos at meron siyang special appointment sa na ipinagkaloob ang Diyos na bagamat siya dapat ang magdadala ng blessing, no? Pero si Abraham ang nagdala ng kapahamakan. No, bagamat nagkasala si Abraham kay Abimelech, kailangan pa rin ni Abimelech si Abraham para ipanalangin siya para hindi siya mapahamak. At sa ikatlo, no, merong kailangan gawin si Abimelech in response. No, ang sabi ng Panginoon, isoli mo si Sarah sa kanyang asawang si Abraham dahil kung hindi mo gagawin ito, no, mamamatay ka. So matapos kumprontahin ng Diyos si Abimelech sa pamagitan ng isang panaginip, narito po ang naging tugon ni Abimelech sa Diyos. Ito po yung pag-uusapan natin sa ikatlong bahagi. Abimelech confronts Abraham. Sa puntong ito mga kapatid, sa verse, ang dami naman ito. Wait lang ayusin natin. Para na ano lang po ito. Yan. Yun. So, matatagpuan po ang ating teksto mula sa Genesis chapter 20 verses 8 to 13. So, sa verse 8, makikita po natin na matapos ipahayag ng Diyos ang mensahe kay Abimelech, kinabukasan, matapos ang kanyang panaginip, maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang panaginip at labis silang natakot. So maganda kay Abimelech, matapos niyang matanggap ang mensahe ng Diyos, makikita natin kinabukasan agad. Maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng kanyang opisyal. Maaga siyang bumangon. No? Sana lahat ng Kristiyano katulad ni Abimelech na kapag may mensahe ang Panginoon, agad-agad tumutugon, agad-agad bumabangon, no? Agad-agad na pagkatapos, 'di ba? Pagkatapos mong matanggap ang mensahe, meron ka nang gagawing aplikasyon. Meron ka nang gagawing pagsasagawa, pagtugon. Hindi katulad ng marami sa atin na tanghali na nasa higaan pa, no? Kailangan magtrabaho, kailangan pumunta tayo sa church pero ayaw pang bumangon. Sunday na, meron papagawa ang Diyos pero nandiyan pa rin sa higaan. Sunday na, makikinig nga ng online pero nakahiga, natutulog, hihintay na lang matapos yung online, ibig sabihin hindi mabigyan ng pagpapahalaga, no? So makita natin si Abimelech po ay hindi katulad ng pagkatawag kay Abraham, no? Si Abimelech po ay isang hari na kung saan bagamat kilala niya ang Diyos, bagamat meron siyang idea kung sino ang Diyos ni Abraham, makikita natin mga kapatid, kilala niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. So si Abimelech, meron siyang tinatawag na prompt obedience. Ibig sabihin ng prompt obedience, wala siyang delay. Hindi niya dinidelay, hindi niya pinagle-late ang
mensahe o ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. At makikita din po natin, ganyan din si Abraham naman sa pagdating ng Genesis chapter 22. Pero sa story na ito, mga kapatid, malinaw na hindi imbis na maging good example si Abraham kay Abimelech, naging bad example si Abraham kay Abimelech. At si Abimelech pa ang tumayong good example. So sinabi niya sa mga tauhan niya kung ano yung natanggap niyang mensahe mula sa Panginoon sa kanyang panaginip. Maaga pa lang, pinatawag na ni Abimelech ang kanyang mga opisyal. Sinabi ang detalyeng mensahe ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. At sa dulo po nito, makikita niyo po ang sinabing labis silang natakot. So, ayon sa sinabi ni Abimelech, ayon sa kanyang natanggap na mensahe na sa panaginip, sa kanyang panaginip mula sa Panginoon, nang marinig ng kanyang mga opisyal, labis po na nagdulot ito ng matinding takot. Ironic mga kapatid, bakit ironic? Kung makikita mo sila na walang pagkakilala ng lubos sa Panginoon, si Abraham ay may lubos na pagkakilala at mayroong mabuting relasyon, tinuring ng Diyos na kaibigan. Pero itong mga taong ito, itong si Abimelech at ang kanyang mga opisyal, sila pa ang nagkaroon ng matinding takot sa Diyos. At dahil sa takot ay sumunod sila sa Diyos. Take note mga kapatid, at sa labis ng nilang takot sa mensahe sa pamamagitan ng panaginip ni Abimelech, dahil sa takot sumunod sa Diyos. Pero si Abraham, mas natakot sa tao, kaya sumuway sa kalooban ng Diyos. Baliktad ata. Diba dapat si Abraham ang may takot sa Diyos, kaya siya sumusunod sa Panginoon, pero baliktad, si Abraham dahil sa takot sa tao sumuway sa kalooban ng Diyos. So sa verse 9 and 10, makikita natin ipinatawag ni Abimelech si Abraham. O pagkatapos niyang sabihin sa kanyang mga opisyal na labis na ikinatakot ng marami sa kanyang pinamumunuan, pagkatapos na pinatawag agad ni Abimelech si Abraham. Tinanong agad ni Abimelech si Abraham, anong ginawa mong ito sa amin? So kapag ikaw ay wala ka malay-malay sa iyong pagsisinungaling, ay nakompronta ka dahil sa iyong ginawang pagkakamali. No? Again, matapos kumprontahin ng Diyos si Abimelech, ipinahayag ng Diyos kay Abimelech sa pamagitan ng panaginip kung ano ang kanyang sitwasyon at anong kanyang kalagayan dahil sa kay Sarah at kay Abraham. So ngayon, kinompronta naman ni Abimelech si Abraham. So, anong gagawin mo kung ikaw ay nasa kalagayan ni Abraham na ikaw ang nagkamali, ikaw ang gumawa ng kasalanan at kinompronta ka ng taong ginawan mo ng pagkakamali na hindi mo alam papaano niya nalaman? So, tinanong ni Abimelech si Abraham, anong ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? At inilagay mo sa kapahamakan ng buong kaharian. No? Nilagay mo sa kapahamakan ng buong kaharian ko. Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa? So nakita niyo po yung kanyang maaring ikinagulat ito na mabuti ni Abraham dahil sa nalaman ni Abimelech kung anong ginawa nito sa kanya. So baliktad na naman. Bakit baliktad, Pastor? Ano na naman nangyari? Si Abraham na siyang kaibigan ng Diyos, na siyang propeta, sabi ng Panginoon, sa kauna-unahang pagkakataon, dito binanggit sa Genesis 20, na pinakilala ng Diyos na si Abraham ay kanyang propeta. Hindi lang siya kaibigan, hindi lang siya ama ng pananampalataya, pero sa puntong ito mga kapatid, ipinapakilala ng Diyos na siya'y propeta, tagapagpahayag, mensahero ng Diyos. Sa bawat salita ng Panginoon, sa bawat mensahe, siya dapat na magdadala ng blessing, ng message of hope sa maraming tao. Sa pamagitan niya, dadalhin niya ang mensahe ng Panginoon. Pero dito, baliktad na naman. Si Abraham, na dapat siya ang propeta ng Diyos, ang magdadala ng salita ng Diyos sa ibang tao, ipinakita ang kasalanan nila at kung paano sila mapagpapala ng Diyos. So makikita natin,
Imbis na katotohanan, kasinungalingan na naging dala ni Abraham. Imbis na, pag-iingat, ang dala niya ay kapahamakan. So si Abimelech pa ang parang propeta eh. Siya pa ang nagpahayag ng panaginip ng mensahe ng Diyos kay Abraham. So mga kapatid, si Abimelech pa ang parang naging propeta ng Diyos na nagsabi kay Abraham na hindi tama ang ginawa niya. So kung mapapansin ninyo, walang pagkakaiba ito sa atin bilang mga Kristiyano. Na sa halip na tayo mga Kristiyano ang maging magandang halimbawa sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo o non-Christians, ano ginagawa natin bilang Kristiyano? Dinudungisan natin ang testimony, ang patotoo, ang pangalan ng Panginoon sa pamagitan ng masama nating pag-uugali. Natin, mga kapatid, di ko sinabing kayo, sinasabi ko po natin. No? Minsan mga kapatid, meron akong isang engkwentro na merong isang nanay na nakausap, no? Tungkol sa anak niya na nanliligaw sa anak niyang babae, no? May nanliligaw na hindi Kristiyano sa anak niyang babae. Ang sabi niya, alam mo, pastor, mabait yung batang to. Alam mo, pastor, kahit di siya Kristiyano, okay siya, magalang, marespeto, matulungin, very sensitive. Hindi tulad ng ibang lalaki sa church. Wala nang ginawa, wala nang pangarap. Di ba? Napakasakit naman nun. Na imbis na yung kapwa mananampalataya ay makita niya ito sa Panginoon, naglilingkod dito sa Lord, hindi. Mas nakitaan pa niya ng magandang pag-uugali yung hindi mananampalataya kaysa sa kapwa niya mananampalataya. Isipin mo, sabihin niya na hindi katulad sa hindi katulad sa ibang lalaki sa loob ng church. O, syempre naman, mga kapatid, normal sa atin, pastor, na nagkakasala naman tayong lahat. Hindi naman tayo perpekto eh. Nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan, katulad pa rin tayo ng mga hindi mananampalataya na prone na magkasala. At di naman natin kailangan pagtakpan yun. So, kailangan aminin natin ang nagawa nating kasalanan. Because we don't give witness to our moral perfection, di ba? Because we give witness to the grace of God. Kung bakit tayo nakakalakad, bakit tayo nakakatayo, bakit tayo nakakabangon, bakit tayo nakakapagtagumpay sa ating mga kahinaan at kasalanan, because we have the grace of God. No, we have the grace of God. No, God forgive us, God transform us every day sa kabila ng ating mga imperfections, sa kabila ng ating mga failures, sa kabila ng ating mga unfaithfulness sa Kanya. No, patuloy tayong pinagkakalooban ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pagpapatawad at pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa atin. Actually, sa pagkakataong ito, nang kumprontahin ni Abimelech si Abraham, ito na po yung opportunity sana ni Abraham to confess, na sabihin ang katotohanan, na ipahayag ang katotohanan at humingi ng pagpapatawad kay Abimelech sa kanyang nagawang kasalanan. Imagine, sa harap ng hari ng Egypt sa Genesis chapter 12, wala pong nakarecord na sinabi niya in response sa kanyang ginawang pagkakamali. Walang kahit na anong bakas doon ng confession and pag-aas ng forgiveness si Abraham. Sa halip, siya pa nga ang nakinabang. Dito, may paliwanag siya. Dito sa Genesis 20, ang kaibahan, mga kapatid, meron siyang paliwanag kay Abimelech. But it falls short of true repentance. Bakit? Meron siyang maling akala sa mga tao doon eh. Meron siyang maling akala sa mga tao sa bayan ng Gerar. Sa verse 11, ito po yung kanyang thinking sa mga taga-bayan ng Gerar. Kay Abimelech, kay Haring Abimelech at sa kanyang pinamumunuan. At sa bayan na ito. Sumagot si Abraham, akala ko po na wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos. Kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. So, ganun ang kanyang pamantayan, ganun ang kanyang prinsipyo, ganun ang kanyang kaisipan.
Naisip ko kasi magsinungaling na lang ako kaysa mapatay ako. Eh akala ko wala namang isa man lang ditong gumagalang sa Diyos eh. Kaya naisip ko na baka patayin niyo ako, makuha niyo ang asawa ko, so magsinungaling na lang ako. So yan po yung kasabihang marami ang namamatay sa maling akala. Maling akala si Abraham. Sa Sodom, umaasa po siya. Alam niya na ang Sodom ay punong-puno ng kasalanan at labis ang puot ng Diyos sa ginagawa ng mga taga Sodom at Gomora, no? Labis ang ginagawa nila, sukdulan ang kanilang kasalanan doon. Pero umaasa po si Abraham na mayroong matuwid sa loob ng Sodom at Gomora. Dito sa Herar, napaka-negatibo naman ng sobra ang kanyang kaisipan. Napahiya pa nga siya na para bang mas may takot pa sa Diyos ang mga taga-Herar, ang bayan ng Gerar, mas may takot pa sa Diyos si Abimelech at ang kanyang pamunuan kaysa sa kanya, kaysa sa mga tao sa Sodom. Natakot siya na baka sila'y patayin. Siya pa nga ang muntik na maging dahilan. Take note si Abraham pa ang naging muntik na maging dahilan para mamatay ang mga tao sa bayan ng Herar. So meron pa siyang justification sa kasinungalingan niya. Gina-justify niya ang kanyang ginawang kasinungalingan, ang kanyang ginawang pagkakamali. So parang pamilyar ba sa iyo ang storyang ito? Pamilyar ba sa ating lahat ang sitwasyong ito? Na madalas gina-justify, madalas, ano ba pinakamagandang term ng Tagalog sa gina-justify? Ano ba magandang term sa gina-justify? Masyadong, ano yun? Parang ikaw pa ang gagawa, ikaw pa matapang? Ayun, parang gano'n. Ikaw pa, ikaw pa ang parang tama. Di ba? Excuse me. So, meron justification sa kasinungalingan niya eh. Sa verse 12, tingnan niyo po. Totoo naman po na magkapatid kami. Wow! O, di ba? Isipin mo, galing na sa mensahe ng Panginoon. Na naranasan, nakita, nagulat ka na dapat na alam ni Abimelech ang ginawa mong kasalanan. Bakit? Alam niya yon na pinahayag ng Panginoon sa kanya. Pero nag-justify pa siya. Ang totoo naman kapatid ko siya eh. Pero sa ama lang, hindi sa ina. O, di ba? At napangasawa ko po siya, totoo naman, hindi naman ako nagsinungaling. Totoo naman na sinasabi ko sa inyo, hindi ko nga lang sinabi ang buong katotohanan. O, yun ang sinasabi niya, ganun. Na, kasi sa verse 13, sabi niya, nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, ang sabi ko kay Sarah na ipakilala niya na magkapatid kami. Kahit sa kami pupunta, pakilala niya, magkapatid kami. Sa ganitong paraan, maipapakita niya ang pagmamahal niya sa akin. Kung mahal mo ako, gagawin mo to kahit mali. O, parang sinasabi mo sa asawa mo, patunayan mo na mahal mo ako. Ipapakilala mo sa mga tao na tayo magkapatid lang, hindi tayo mag-asawa. So, sa puntong ito, hindi po pagpapakita ng pagmamahal ito. Pagmamanipula ni Abraham ito sa buhay ni Sarah. So nakita niyo po yung buko ka na, alam na direkta ka na, nakompronta ka na sa kasalanan, nagdadahilan ka pa. Sa tingin mo, pagpapakita ng pagmamahal, ang itago sa kasalanan, pagpapakita ng pagmamahal na tayo'y magtago sa kasinungalingan, that is unloving. That is very manipulative. No? Inaabuso ni Abraham ang authority na meron siya. Dahil ako ang asawa, dapat ikaw susunod. Dahil ako ang asawa, dapat ako masusunod kahit na nagsisinungaling na. Sabihin mo kapag ganito, halimbawa, tuturuan mo yung asawa mo na magsinungaling, at pag hindi niya ginawa yung pagsisinungaling, sasabihin mo, hindi mo ko mahal kasi hindi mo ginawa yung pagsisinungaling na yun. So it's a selfish move. Higit sa lahat, nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos.
Para ipinapakita ni Abraham, wala siyang tiwala sa Panginoon. Kulang ang kanyang tiwala sa Diyos. Paulit-ulit sa story ni Abraham na ipinapaalala sa atin bilang mga mananampalataya na bagamat may tuturing siyang na isa sa mga heroes of faith, ipinapakita na si Abraham na kahit na isa siya sa mga heroes of faith, may tuturing pa rin siyang imperfect hero of faith. Imperfect, marami pa rin siyang pagkakamali, marami pa rin siyang kakulangan, marami pa rin siyang kahinaan. So pinagpala siya ng Diyos, hindi dahil deserving siya. Pinagpala siya ng Panginoon na pinili siya ng Panginoon, hindi dahil karapat-dapat siya, hindi. Deserving din siya sa judgment ng Panginoon, mga kapatid. Deserving si Abraham sa parusa at sa hatol ng Panginoon. Tulad na nasaksihan niya, no, na parusa sa Sodom. Tayo rin naman. At tulad ni Abraham, ganong karaming beses at paulit-ulit na nakakagawa tayo ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Ganong karaming beses na paulit-ulit tayong nagsisinungaling, nagkakamali at nagkakasala sa harapan ng Panginoon. No? At sa dami ng paulit-ulit na kasalanan ng ating nagawa, siguradong deserve natin ang parusa ng Panginoon. At salamat dahil nandito si Kristo. Dahil kung wala si Kristo, nakakatakot ang pwedeng sapitin ng bawat isa sa atin. Pero kung na kay Kristo tayo, no, yung parusa at galit ng Diyos na dapat nararanasan natin sa tuwing inuulit-ulit natin ang kasalanan. Salamat dahil kay Kristo. No? Dahil kay Kristo tayo, kahit na hindi tayo karapat-dapat, tayo pinatawad. Tayo'y tinubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, totoong may konsekwensya ang kasalanan. Kung adik ka sa yosi, darating ang araw, ang konsekwensya niyan, magkakaroon ka ng matinding sakit sa baga. Kapag adultery naman, masisira ang pamilya mo. Kapag ikaw ay nag-commit ng adultery, ang dulo nito, alam mo na ang sitwasyon, alam mo na ang resulta, masisira ang pamilya mo. Mga kapatid, kung wala ang biyaya ng Panginoon, matagal na tayong nawala sa mundong ito. Maaring tayo'y naparusahan na. Maaring tayo na marami ng kung ang Diyos ay nagpaparusa lang sa lahat ng ginagawa nating paulit-ulit na kasalanan sa Kanya. Baka matagal-tagal na tayong naparusahan. Naranasan na natin yung judgment ng Panginoon. Naalala niyo po yung sinabi natin sa last message. Ang paulit-ulit na kasalanan, ang kailangan ay ang biyaya ng Diyos. Kung napagtagumpayan naman natin ang kasalanan, ano naman ang kailangan natin? Kailangan naman natin ang pagkilos ng Panginoon. Hindi tayo ligtas na magkamali. Hindi tayo ligtas sa mga kasalanan. Pero kailangan din naman natin makita na itong naging buhay ni Abraham, makita natin, si Lord ang ating kailangan. Ang Diyos ang higit sa lahat ang ating kailangan. Tandaan natin, may konsekwensya ang bawat kasalanan ng ating nagagawa. Salamat sa Panginoon, salamat sa Kanyang pagpapatawad, salamat sa Kanyang biyaya. No? Dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi natin deserve na tayo patawarin, na tayo bigyan ng maayos at ng pagpapatawad dahil sa ating mga nagawang pagkakamali. Pero salamat kay Kristo dahil sa Kanya, tayo pinatawad ng Panginoon sa kabila ng ating mga kakulangan. Tunay na nagpapasalamat tayo because of the life of Abraham, isang pagpapatunay
na hindi sarili natin ang dapat nating panaligan, kundi ang ating Panginoon. Next week, makikita natin ano kaya ang naranasan ni Abraham sa dulo ng kwentong ito. Ngayong mensahe ng Panginoon sa atin, bagamat paulit-ulit ang ating pagkakamali, huwag na nating i-justify. Matuto tayong umamin. Bilang mga Kristiyano, maging mabuting patotoo tayo sa maraming tao. Hindi tayo mismo na Kristiyano ang dumudungis sa patotoo sa pangalan ng ating Panginoon. Na minsan matatawa ka, masasabihin ng iba, mabuti pa yung hindi Kristiyano, marunong rumespeto, marunong gumalang. Nakakatawa nga eh. Silang mga wala sa Panginoon, sila ang marunong rumespeto at gumalang sa Panginoon. Pero tayong nasa Panginoon, tayo ay higit na walang paggalang at walang respeto sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ipakita po natin, bagamat hindi tayo perpekto, bagamat parehas tayo ng hindi Kristiyano, parehas tayo nagkakasala, hindi pa rin tayo perpekto. Pero salamat dahil nandyan si Kristo sa kanyang biyaya, nagagawa nating magtagumpay sa kasalanan, nagagawa nating mabago ang ating mga buhay. Yan ay dahil sa Panginoon, dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang pagkilos. At naniniwala po ako sa pagkakataong ito, may tinuturo ang Panginoon sa atin ngayong pong araw na ito. Bago po tayo magwakas sa mensahe ngayong pong umagang ito, ito po'y araw, unang linggo sa buwan ng Mayo, ng May, ngayong taong 2024. Alalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan pong saro at yang tinapay ay hindi lang basta tinapay at saro na ating iinumin at kakainin. May simbolo po yan. Yan po ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ang tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin. Yung katawan na pinaghati-hati, yung katawang nasaktan, nasugatan, pinahirapan, yung katawan na nagbigay ng matinding pain sa Panginoon, dahil sa mga hampas at palo, hagupit, dahil sa bawat kasalanang ating nagawa, sa Kanya po yun ibinaling. Inati-hati ang katawan ni Kristo para sa ating lahat, para tayong lahat ay makaranas ng walang katapusang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang dugo ni Kristo na sumisimbolo dito sa ating iinumin, sa kanyang saro. Itong sarong ito hindi lang basta juice na iinumin mo. Ito'y paalala na may dugo ni Kristo na nagbayad sa kasalanan na dapat tayo ang magbayad. Yung koronang tinik na dapat inilagay sa atin, kinuha niya. Inilagay niya ang tunay na korona ng kapayapaan at kapatawaran at ng kanyang biyaya sa atin. Lahat ng pangit sa atin, kinuha ni Kristo sa krus. At lahat ng maganda sa Kanya, ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ba sa tuwing aalalahanin natin ang Kanyang ginawa, ang tinapay at ang saro, maalala natin kung gaano tayo kapalad, kung gaano tayo dapat maging grateful sa ginawa ni Kristo para sa atin. Oo, hindi tayo perpekto. Oo, nagkakamali tayo. Pero nawa makita sa atin bilang mga Kristiyano na tayo mga Kristiyanong marunong at natuto na sumunod sa Panginoon at hindi magiging magdadahilan sa mga pagkakamali at kasalanan na ating nagagawa. Taas po natin yung tinapay. Ang tinapay na kung saan, mga kapatid, paalala sa atin ng Panginoon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Panginoon, ating alalahanin ito hanggang sa siya'y muling bumalik.
So bago natin i-take ang Lord's Supper, bago natin tanggapin ito mga kapatid, ating siyasatin ang ating mga puso. Ang sabi po ng Bible, bago natin tanggapin ang banal na hapunan, ay matuto tayong magpasiyasat sa Panginoon sa lahat ng ating mga kamalian. Kasi dapat nagpapasuri tayo sa ating mga sarili. No? Dahil kung sino man ang kumakain at umiinom nito, sabi ng Bible, na hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon at ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyong mahihina at may sakit at ang ilan ay mga namatay na. So kaya nga, sino mang kakain ng tinapay at iinom ng saro, nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain at uminom nito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, aming banal na Espiritu, kami po ay nagpapasiyasat sa iyong harapan sa lahat ng aming mga karumihan at kasalanan, isip, salita at gawa. Siyasatin mo po, suriin mo po, Panginoon, na ang bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon, nakakain ng tinapay at iinom ng saro, nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa iyong katawan at sa iyong dugo, Panginoon. Tulungan mo kaming suriin ang bawat isa ang aming mga sarili bago kami kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Tulungan mo kaming makita ang aming mga pagkakamali. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi i-justify ang aming mga kasalanan, bagkus, Panginoon, i-justify ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong katawan na nabayubay, nasaktan, nasugatan at namatay dahil sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong dugo, Panginoon, na nabuhos bilang pantubos sa lahat ng aming kasalanan. Nabayaran ang aming mga kasalanan dahil andyan ang iyong dugo, Panginoon, naging pambayad sa lahat ng parusang dapat kami ang tatanggap. Salamat dahil lahat ng bagay na ito ay pinaranas at pinadama mo sa amin dahil sa iyong biyaya. Kaya Lord, muli sa aming pagtanggap ng katawan at ng dugo ni Kristo ay patuloy naming makita ang kahalagahan nito sa aming buhay. Hanggang alalahanin namin ang lahat ng ito, ang banal na hapunan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Taas po natin ang tinapay. Sabi ng kanyang mga salita, ito ang turo na binibigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos siya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin. Taas po natin ang saro. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa nila sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito at ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating tanggapin. Purihin po ang Panginoon. At nawa po, nagbigay sa atin ng magandang mensahe. Ang mensahe po ng Panginoon ngayon sa umaga pong ito. Ang mensahe ng Lord ay mensahe po para sa ating lahat. At nawa po, bilang pagtugon, ang maging response natin ay pagsunod at paggawa sa sinasabi ng Panginoon sa ating lahat. Paalala po ito ng Panginoon sa atin at naniniwala po ako lahat po tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos sa napakagandang mensaheng ito. Tayo po'y manalangin, wakasan natin ang ating gawain. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong muli kami po'y nakatanggap ng iyong pong mensahe sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Abraham, mula sa kanyang buhay
sa kanyang pagkakamali hanggang sa pagtatama, hanggang sa kanyang paglakad bilang iyong lingkod. Tinuturuan mo kami, Panginoon. It serve as a warning, Panginoon, sa aming paglilingkod na kailangan namin ng iyong biyaya, Panginoon, sa bawat araw na aming dadaanan. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay laban sa anumang bagay, laban sa aming mga kahinaan, laban sa aming mga kakulangan. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, na tunay na makagagawa ng higit sa aming hinihingi o inaasahan. Sa pamagitan ng kapangyarihan na kumikilos sa amin, pinupuri ka namin, Panginoon, magpakailanman dahil sa ginawa mo para sa Iglesia na na kay Kristo Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen. God bless you, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, sa lahat ng ating mga kapatid na first time na nakasama natin sa gawain ng Panginoon dito sa online. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share po ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Maraming salamat po. Ito po si Pastor Marvin na patuloy na nagpapasalamat sa Diyos at nagpupuri sa Kanya dahil patuloy niyang ginagamit ang live broadcast na ito para mas marami ang maabot sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating live broadcast. Muli, maraming salamat. If you want to give your tithes and offering, if you want to become a blessing sa ministry, mga kapatid, na ito at pagpapatuloy ng gawain na ito, you can support us, you can give back to God faithfully yung inyong tithes and offering. Ipa-flash po natin yan sa screen. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Ang Diyos po magpala sa inyong buhay. Maraming salamat. Tandaan natin na ang biyaya ng Diyos ay patuloy nating nararanasan dahil kay Kristo Jesus. Salamat sa Panginoon. To God be all the glory. Happy weekend, everyone. Stay safe. God bless you. To God be all the glory.
sayaw sa tuwa.